Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 29 hanggang January 4. So mga Libra, alamin natin kung ano naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. Let's see. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. In your core energy, the Devil card. Interesting. Mamaya pag-usapan natin ito. In the area of what you need to focus on, the Three of Wands. Beautiful. In the area of what you need, the Knight of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, the Page of Wands. Beautiful. In the area of your near future, meron po kayong the Queen of Wands. In the area of your challenge, meron po kayong the Knight of Swords. Beautiful. In the area of your fortune, the Queen of Cups. Yes. In the area of your divine messages, the Fool card. Lovely. At ang outcome nyo po, ito po yun para sa linggong ito. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Libra, salamat po sa lahat ng donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yan every time na meron tayong libreng reading for Libra dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like at saka po sa mga nagko-comment. Malaking suporta rin po yan. So, in the background of your reading, the Four of Pentacles. Panahon na to, Libra, para kumawala ka naman sa mga kinakatakot mo. Masyado mong niyayakap yung mga bagay na komportable ka. Panahon to para maging open ka naman sa mga bagong bagay at mag-try kang kumawala sa medyo playing safe area mo na. Panahon to sumubok ng mga bagong bagay na maaari magpapa-expand o magpapa-grow ng buhay mo. Ramdam ko yung masyado kang playing safe, nakayakap kang mabuti sa mga bagay kasi takot kang gumalaw o takot kang kumilos, maybe because of the fear of failure or fear of unknown things. Kaya parang doon ka lang nakabase sa mga bagay na pamilyar at komportable. Kaya ngayon, panahon na para kumawala ka dyan, break out of your shell, and find really what's best for you. Okay? Bigyan kita ng card of the week. Meron kang bravery. Yan. Kailangan mo doon ng katapangan ngayon para umalpas, bitawan, panandalian ng mga komportableng area and chase your dreams. Okay? Face the unknown with bravery. Trust your steps. Napakasimple, di ba? Kailangan mo doon maging matapang ngayon para abutin ang mga bagay na gusto mo at magkaroon ka ng essential growth sa buhay mo. Especially here in your corner, in your core energy pala, you have the Devil card. Devil card is all about you letting go of negativity. Masyado kang takot kumilos. Kaya parang nakakadena ka sa mga bagay na akala mo permanenteng kaligayahan. Pero yun pala, may gusto ka pang maabot. Pero dahil masyado ka nakahalokip-kip dyan at pilit mo niyayakap yung mga bagay na ayaw mo i-let go, lalo kang nahihirapan. Lalo kang tumatagal ang pag-usad. Sa panahon na to para pakawala ng sarili to stand out and to give the world a shot, di ba? Ipakita mo yung kaya mo, ipakita mo yung galing mo. Marami ka pang pwedeng gawin. Huwag mong hayaang makulong ka sa limitado mong mundo, limitado mong iniisip, or toxicity ng paligid mo. Kung lumaki ka sa isang pamilya na lagi kang sinasabihan na bobo ka, mahina ka, wala kang maaabot, panahon na para basagin yung mindset na yan. Lagi mong isipin na kaya mo, magaling ka, mahusay ka, marunong ka. Kailangan talaga tumayo ka at ipakita mo sa mundo na kaya mong baguhin ang life mo. Nakita ko for some of you, para sa ibang Libra dyan, na para bagang panahon na to para maging independent ka. Tumayo ka sa sarili mong paa na hindi mo na kailangan nakadepende sa taong yon na napaka-toxic o napakahirap pakisamahan. You need to really empower yourself. Empower yourself para kaya mo independently pamunuan ng buhay mo. Okay? I-clarify natin to. Devil cards being clarified by you have the Page of Swords. Yes, the more information na makukuha mo, the better. Yun daw ang magpapalaya sa'yo. Example, um,
nahihirapan kang sabihin sa parents mo na gusto mong pumunta ng Dubai, gusto mong magtrabaho sa abroad, pero ayaw nilang payagan ka. Ayaw ka nilang bigyan ng chance. Pero this information, papakita mo sa kanila na, huy, gantong kalaki kikitain ko, bayad na yung ilaw, tubig, kuryente, pati utang nyo, bayad na. So that will convince them. Bigyan mo sila ng impormasyon na talaga namang legit, talaga namang pinaghirapan mong kunin para ipakita sa kanila na tama ka sa mga bagong gagawin mo. Okay? Nakita ko dito panahon na para mag-explore ka ng mga bagong bagay. Try new things, experience new things. Huwag kang matakot sumubok porket feeling mo hindi ka pa handa. Porket feeling mo kulang pa ang kaalaman mo. You can learn along the way. Kaya mo namang matuto habang ginagawa mo yan. So, walang dapat excuse. Magpakawala ka na sa kadena na yan para makalarga na ang buhay mo. Okay? Napaka-importante niyan. So, Libra, since ito po ay December 29 patungo sa January 4, tutulay tayo ng dalawang magkaibang taon. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano ang mga handa mong iwan sa 2025 na ayaw mo nang dalhin sa 2026? Halimbawa, ayaw mo nang dalhin yung toxic friend mo na retokada, na talaga namang two-faced, balimbing, traidor sa 2025 para pagpasok ang 2026 ay okay ka na, relax ka na. So ano yung mga iiwanan mo sa 2025? I-comment mo yan sa baba because writing it down is a part of manifestation para pagpasok ng bagong taon, totally wala na yan sa buhay mo. Okay? Sulat na po sa baba. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 3 of Wands. Kailangan mo daw mag-focus sa pagbabago ng buhay mo. To expand, to grow, to reach newer heights. Meron sa inyo nag-iisip ng kumilos, paalis ng comfort zone mo. Whether lilipat ka ng ibang kumpanya, ibang lugar, o ibang bansa, kitang-kita ko yung movement at dun ka daw mag-focus. Okay? Parang nagka-transfer ka ng energy mo from one place to the other and you want some new energy. Gusto mo ng bagong lugar, bagong gagalawan, bagong hangin, no? At ready kang tumulay dapat doon. Narinig ko dito, huwag kang tumayo lang dyan at maghintay. Kailangan talaga gumagawa ka, kumikilos ka para sa pagbabago ng buhay mo. Ito na yung panahon mo to, okay? Ito na yung panahon ng pagbabago mo, okay? Kaya kailangan talaga palaban tayo para sa pagbabagong gusto natin. Kung takot kang humakbang, anong mangyayari, di ba? So, kailangan talaga ready ka to step forward, okay? For other 3 of Wands being clarified by the 7 of Swords. Yes, new strategy, new way. Kung ano yung mga bagay na ginagawa mo dati na marirealize mo, ay parang hindi na gumagana ngayon. Parang hindi na nakakatulong sa akin. Panahon na daw to para mag-isip ka ng mga bagong atake, bagong diskarte, bagong racket para tong hinihintay mo at ina-anticipate mo ay maganap na. Nakita ko dito na marami ka na ring sinubukan in the past pero ngayon kailangan talaga makabago, no? Hindi pwedeng outdated. You need to update your strategy para ito'y magbunga na para sa'yo. Kung halimbawa, nag-a-apply ka papuntang Japan, tapos hanggang ngayon hindi pa rin dumarating, so baka kailangan mo na magbago ng atake para ito'y gumalaw-galaw na at makuha mo na, parang ganyan. So you need to ask questions, kailangan mausisa ka, kailangan talaga lalakarin mo to, no? Pagkatsagaan mo, para dumating na yung hinihintay. Okay? In the area of what you need, siya nga pala Libra, saan po kayo magbabagong taon today? Alam ko marami kayong mga ginagawa at marami kayong iba't ibang lugar na pinanggalingan. So, how are you gonna spend this new year? At ano yung mga plano mo this time to celebrate the new year sa buhay natin? So, comment down below. In what you need, meron po kayong the Knight of Pentacles. Ang kailangan mo daw dito, Libra, matibay na plano. Okay? Kailangan talaga pinag-isipan, pinaghandaan. Hindi pwedeng bara-bara lang. Hindi pwedeng ngayon gusto mo, gagawin mo na agad. Kailangan may basihan. Kailangan meron kang pinagbasehan para yung gagawin mo konkreto at talaga namang may patutunguhan. Hindi pwedeng bugso lang ng damdamin tapos itutuloy mo na. No. Kailangan to mayroon talagang mabisa at saka matibay na mapangkakapitan para magdire-diretso ito.
Okay? Ang payo naman sa'yo na yung spirit guide sa Libra, huwag ka daw magmamadali. Okay? Don't rush anything in your life. Kailangan paunti-unti lang, gradual lang, slowly but surely, para tama yung bawat hakbang. Okay? Napaka-importante niyan. Clarify natin siya. Knight of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Yes, wag daw susuko. Dire-diretso ka lang. Sabi dito, do not quit on something na alam mong gagana na. Sabi ko nga sa inyo kanina, parang marami ka ng tinry, no? Marami ka ng ginawa, pero ngayon kailangan talaga ng bagong diskarte para once and for all maganap na. Here, sabi din dito, bilang kaukulang payo pa, talagang wag mong sukuan. Ilaan mo pa yung energy mo, effort mo, power mo, para ito'y magningas na, para makita mo na yung liwanag ng katuparan nito. Pero huwag ka magmamadali ha, para hindi ka lalong mapagod or mawala ng gana or magkamali ng hakbang. Kailangan talaga dito dahan-dahan, at saka you need to learn how to um, pace your action para hindi ka lalong tawag dito, ma burn out ika nga sa ginagawa mo. Dahan-dahan lang, relax ka lang, and you will see na this time around gagana na to para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Page of Wands. Si Page of Wands, sabi dito, meron kang bagong opportunity na darating sa buhay mo. Pero marami kang takot, marami kang inhibitions, marami kang iniisip na kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Okay kaya to? Sabi ni God, ito na yung panahon na bitawan mo na lahat ng negativity mo and yakapin mo lang tong bagong bagay na magbubukas para sa'yo. Kasi kung papangunahan mo to ng negativity, baka masayang, baka iwanan mo. Kaya importante, aralin mo. Aralin mo tong bagong papasukin mo para makita mo na, ay, kaya to, gagawa ko to, okay sa akin to. So, the more knowledge you have, ito yung bala mo para lalong mawala at malusaw yung mga takot mo. Okay? So, itong mga fear na nag-linger sa'yo, tapatan mo to ng research, tanong-tanong, kapag nabuo mo na yung buong impormasyon, lalakas ang loob mo na yakapin ito. Kasi you're gonna realize, ay okay pala dyan, friendly naman pala yung mga tao, okay pala ang sweldo, mga ganon. So, the information will really give you the assurance and security na kinakailangan mo. Okay? Page of Wands being clarified by the Emperor card. Yes, maging matapang ka daw, maging courageous enough ka, bravery nga dito, no? Para yakapin yung mga blessing na yan at opportunity na to. Parang once in a lifetime ito eh. So wag mo daw sayangin, kumbaga, Libra, no? Kasi sayang yung pagkakataon, baka mapunta sa iba o baka mapaglipasan ka ng panahon. Kaya ngayon, maging matapang ka para sugurin, habulin, angkinin yung mga bagong pagkakataon na darating para sa'yo. Okay? This is like a once in a lifetime opportunity. Kaya grab it, grab it. It will be yours. Okay? In your near future, meron ka pong Queen of Wands. Heto ka, very, very happy, enjoying kung ano man tong bagong ginagawa mo. Kumbaga parang mahal na mahal mo na yung sarili mo, kaya walang kahit na sino man ang pwedeng mang down sa'yo. Especially here. For a very long time, talagang nagpakadena ka, nagpatali ka sa takot mo, sa opinion ng iba, sa control ng iba. Pero ngayon, heto ka oh, sitting happily in your own life, in your own endeavor. Talagang ine-enjoy mo yung mga bagay na meron ka, your community, the people around you, your job, no? Talagang very oozing with confidence and self-trust ang nakikita ko dito. So, lalagpasan mo na tong mga doubts mo, no? At heto ka, napaka-empowered mo at nagagawa mo ng tama yung trabaho mo o yung ginagawa mo. You are actually very, very positive thinker this time. Kung dati puro ka doubts tungkol sa sarili, heto ngayon talaga namang punong-puno ka ng tiwala sa kaya mong gawin. Para kang lady boss or someone talagang reliable na boss sa kumpanya, parang ganun. Yung talagang punong-puno ng kumpiyansa at walang doubt sa sarili. Kahit saan ka pumunta, kayang-kaya mong dalhin ng maayos ang sarili mo. Okay? So good for you. Queen of Wands being clarified by
The Ace of Wands. Yes, new life, new beginning ito. Kumbaga parang ibang-ibang Libra ka na dito in the near future. Sabi niya, ikaw yung uri ng tao na kapag nakaisip ka ng idea, susubukan mo agad. Walang, ay baka matalo, ay baka mawala, ay baka ganto. Hindi mo pinapangunahan ng negativity. You already learned your lesson. Na para mawala yung takot, dapat alamin ko muna yung truth. Because yung truth, siya yung armas mo para mawala lahat ng mga insecurities mo. Kasi kung pinapanigan mo ang katotohanan, wala kang dapat ikatakot. Good for you, okay? In your challenge, meron po kayong divine juggling and seductive allure. Divine juggling, master different aspects of yourself, both light and dark, progress inner harmony. Sabi dito, tanggapin mo daw yung mga kabulukan mo at kagandahan mo. Pagsamahin mo yan, ikaw yan. No? Kapag tinanggap mo lahat ng kabulukan mo, hindi na yan magagamit ng ibang tao against you. At hindi na rin yan makakahadlang sa'yo, personal, in the moving forward mo. Example, takot ka mag-English, no? So, kada try mo lang sa bawat kumpanya, lalo ka naantala sa takot na yun. Pero kung tatanggapin mo na talagang mahina ako dito, kaya mo nang lumaban at hindi na siya magagamit against you ng ibang tao. Kasi you already accept who you are, kumbaga. You also have seductive allure. Instant gratification blinds you to the consequences, craving, promises, and hidden. Sabi dito, huwag ka daw mabulagan sa mga temporary na kaligayahan. Halimbawa, meron kang dapat asikasuhin na trabaho, ayun, nag-ML ka for 10 hours. Hindi mo tuloy na asikaso. Example pa, halimbawa, ikaw ay may ginagawang bagay na kailangan ng deadline ay bukas na, pero inubos mo sa panonood ng Korean novela. So ano ibig sabihin yan? Huwag kang mabulagan sa mga temporary at unahin mo kung ano yung importante sa'yo. Okay? Para hindi ka mag-alanganin o mapunta sa mga delikadong, komplikadong bagay. Okay? In your challenge, meron po kayong the Knight of Swords. Si Knight of Swords, sinasabi na yung spirit guides na wag na wag na wag na wag na wag ka magmamadali this week. Okay? Kailangan lahat tinitimbang mo. Naku, Libra ka pa naman din. So ikaw ay fair-minded, ikaw ay diplomatic, lahat binabalanse mo muna bago ka humakbang. Hindi ba? So ganun ka rin ngayon. Wag lang bira ng bira, wag lang sugod ng sugod. Dapat pinag-iisipan, pinagpaplanuhan ng maayos para hindi masayang yung effort mo. Marami ka nang nasayang na pagkakataon at chance at oras dahil marami kang pagkakamali in the past. Ngayon, sumusubok ka ulit. Kaya kailangan sigurista ka sa plano mo. Dahan-dahan lang, conserve your energy para makalaban ka everyday with a right amount. No? Sabi dito, don't jump into conclusions din. Halimbawa, sa yung pinsan, sinabihan ka na parang, uy Libra, sabi ni ganto-ganto ka daw, ganyan ka daw, maarte ka daw. Ikaw naman sumugod ka kaagad without knowing the truth. So yun ang payo dito. Don't jump into conclusion at bigla-bigla ka na lang aaksyon. Kailangan talaga pag-isipan muna, timbangin muna bago ka gumalaw. Okay? Clarify natin siya. The Knight of Swords being clarified by, oops, you have the Tower card in reversed. Sabi dito, para hindi magulo o masira yung mga bagay-bagay, dahan-dahan lang. Para hindi maging drastic yung changes o maiba yung ginagawa mo, kailangan punto por punto, inaalala mo kada isa in slow and steady way. Yun ang kalaban mo dito. Dalawang beses na tayong sinabihan na magpakahinahon, magpakabagal-bagal para tama ang aksyon. Yun ang problema sa'yo this week, Libra. You're acting so swiftly without thinking things too much. Okay? In your fortune, meron kang desert passage, trust there's a divine plan. Especially sa mga kinakatakot mo, sa mga hahakbangan mo, huwag kang mag-alala. May plano sa'yo ang Diyos. Yun ang kapitan mo daw. Okay? You also have solitude. In silence, peace prevails. Meron daw mga pagkakataon na mag-solo ka muna. Kunyari sa kwarto, sa beach, o kaya sa resort, anywhere na gusto mong mapag-isa, makakatulong daw yan sa'yo para makapag-isip ka ng tama. Okay? Para maisip mo yung mga tamang aksyon, maliwanagan ang isip mo. Okay? It's also good for relaxation, vacation, baka kailangan mo yan para makapag-isip ka ng maayos. Okay? In your fortune, meron ka pong Queen of Cups. Queen of Cups, nakita ko dito, meron kang hinihiling sa puso mo na makukuha mo this time.
You are really after your happiness, your success, your fulfillment. Ano? Kaya napakalapit sa puso mo ng mga bagay na ginagawa mo this time. Nakita ko dito na kung dati nagpapaubaya ka, nagkasakripisyo ka para sa iba, pero parang ngayon gusto mo nang ibigay sa sarili mo yung kaligayahang gusto mo. At handa kang kumilos para doon. So good for you. Para po sa iba, nakita ko dito, magkakaroon ka ng heart-to-heart talk with your special someone. Maaring lover mo to, kapatid, pamangkin, anak. This heart-to-heart talk ang magpapabukas sa mga kinikimkim mo at magkakaroon ka ng kalayaan sa pakiramdam. Parang itong conversation na to, napaka-important because you're pouring your heart out and letting that person know kung ano yung nararamdaman mo at napakagaan nun sa pakiramdam mo. So, talagang nakita ko dito, sundin mo ang puso mo ha. Pag kailangan ng kausapin to at alam mong dapat nang gawin, do it. Pag alam mong ito yung magpapaligaya sa'yo, do it this time. Deserve mo to at utang mo sa sarili mo na paligayahin mo ang iyong sarili. Okay? Napakaganda niyan. Queen of Cups, clarify natin. The Hanged Man. Yes, wala nang delay this time. Kaya siguro sobrang saya mo. Kung ano yung mga bagay na hinihintay mo, biglang darating or biglang aandar na. Nakita ko yung stock energy nito nakaraan. Kumbaga parang may inaasikaso ka, tapos walang nangyayari, no? Nakatenga, stuck, stagnant. Pero ngayon, may paggalaw na at sobrang saya ng puso mo kasi sa wakas, umandar din, sa wakas, may nangyayari na din. So, asahan mo yung smooth sailing itong inaasikaso mo at maliliwanagan ka na daw sa tamang proseso para next time, hindi na to maulit tong stock energy na ito. So ngayon, kailangan talaga active ka, you're very very happy, you know what you want and you know what you don't want para wala kang, alam mo yun, wala kang distractions at hindi masayang yung oras mo sa maraming bagay. Okay? In your divine messages, meron ka pong the answers you need are coming. Yung mga questions mo, yung mga bagay na hindi mo alam gagawin mo, yung mga hinihintay mo, nako, darating din po ang mga sagot na magpapaliwanag sa mga bagay na yan. You also have faith in your dreams. Yes, magkaroon ka daw ng tiwala sa mga pangarap mo. Huwag mo sukuan, ilaban mo pa. But at the same time, dapat matalino ka na dahan-dahan lang, relax lang. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Fool card. Si the Fool card sinasabi dito na huwag ka daw matakot humakbang sa mga bagay na hindi mo alam or unclear things or unfamiliar things. Masyado ka nakahalukip-kip dito. Pinapangalagaan mo masyado ang sarili to the point na hindi ka na nag-grow. Panahon na para sumubok ka ng mga bagong bagay na magpapaunlad sa'yo. Okay? Sabi dito, tapangan mo ang sarili. Wala kang mararating kung lahi kang takot at lahi kang nagkukulong sa iyong comfort zone. Okay? The Fool cards being clarified by the Wheel of Fortune. Yes, doon daw magsimulang umikot ang kapalaran mo kapag ready ka ng humakbang. Pero kung nakatayo ka lang dyan at hintay ka lang ng hintay, nako, paano iikot ang kapalaran? You need to make a bold action for a better future that you want. Kung gusto mong kumapit sa iyong swerte, dapat handa ka ring sumugal, tumulay, mag-risk ng mga bagay-bagay para sa pag-unlad mo. Kung kailangan mo na ipasa yung promotion materials mo para ma-promote ka na, go push, no? There's something that you need to fight on para magbago ang kapalaran mo. Okay? Ang outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have tent, temporary situation. Kung ano man daw itong mga kinakaharap mo, temporary lang daw yan, kayang-kaya mo yan lagpasan. You have dragon, beware of self-delusion. Mag-ingat ka daw sa mga ilusyon na binibigay mo sa sarili mo. Baka mamaya ikaw lang pala naniniwala dyan, kaya kailangan tapangan ang sarili para buwagin ang ilusyon at makita mo yung katotohanan. Okay? You have lion, time to act. Yes, panahon na para kumilos para sa mga bagay na alam mong kaya mong gawin. You have four-leaf clover, great good fortune. Wow, i-claim mo to, Libra. Isulat mo sa baba, I claim great good fortune is mine. I claim it, I claim it, I claim it. So, ang outcome mo for December 29, for January 4, the Page of Cups. Beautiful. Surprising events is on the horizon. Pagkatapos mong bitawan to mga bagay na negativity, yung kumakadena sa'yo, at talagang i-research mo yung mga bagay na kailangan mong gawin para paabante, heto ka,
Masusurpresa ka sa mga nakahintad para sa'yo. Sa mga bagay na akala mo hindi mo makukuha pero heto, binibigay sa'yo ng kapalaran. So, if you want to have these good surprises in your life, dapat handa ka rin at matapang ka rin na bitawan yung mga bagay na hindi para sa'yo. Para pumasok yung mga bagong bagay. Okay? Clarify natin siya. The Page of Cups being clarified by you have the Eight of Pentacles. Wow! Meron daw surpresa na naghihintay para sa inyo pagdating sa pinaghihirapan mo. Meron kang ginagawa ngayon whether sa trabaho, sa negosyo, sa career, sa project, no? Asahan mo yung surprising event or surprising outcome dahil pinagtiyagaan mo yan. Nakita ko dito na temporary lang yung mga problema mo ha. Trabahuhin mo yan, tapusin mo, at makikita mo your hard work will pay off. May magandang bunga ako nakikita para sa mga pinaghihirapan mo. Kaya don't quit, don't make a rush decision, magtiyaga ka, magsipag ka, pagtuunan mo to maraming atensyon kasi may magandang bungang kapalit. Okay? May miracle ako nakita dito. So, kumapit ka pa kasi meron talagang magandang naghihintay para sa'yo. Okay? So, Libra, ito po ang inyong December 29 to January 4. Saan po kayo nakaresonate, comment down below. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides para sa mga mensaheng dapat malaman ng mga mahal kong Libra. Comment lang po kayo sa baba ha pag nakaresonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo Libra. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.